So yan ang sira niyan. So binuksan ko, ayan, nakita natin, no. Ginagawa ko naman yung tools na to kasi matagal na to, nabahaan ito. Stock up na hanggang sa nung umuugong lang, pinalawang na yung mga bearing. Bubuksan natin and then sprayhan lang natin ng mga pangkalawang. Tapos kung kailangan palitan yung bearing, papalitan natin. Ayan, share ko lang sa inyo. Pag ang mga tools natin umuugong pa, either ang sira nun ay mga basic na sira lang tulad ng naglalak lang, nawawala yung mga wire sa connection niya, at ito nga, naglock siya dahil kalawang yun na yung kanyang bearing. So yan ang sira niyan. So bali, hinipak lang natin yung bearing. So yan lang, i-sprayhan natin ng WD-40 para malusaw yung mga natuyo ng mga kalawang. Ayan, sprayhan lang natin. Gagawin ko dito is, papalambutin ko lang tapos i-repack ko. Tapos lalagyan ko ng grasa. Ayan. Kinalawang na nga siya ng husto. Ayan. So ganyan lang. Pagka ang mga tools natin umuugong, ibig sabihin, ang problema lang nun is napaka-minimal lang. So kung tayo, hindi tayo marunong, although hindi rin ako marunong gumawa ng mga ganito, binubuksan ko lang, malakas lang din ang loob ko kung paano gumawa. Kasi hindi naman tayo habang buhay, babayad tayo ng gagawa. Siyempre, dagdag expenses yun, lalo na kung tayo ay mga, ano lang yung mga pera natin, saktuhan lang, hindi naman sobra-sobra. Sa mga mayayaman, walang problema yan, kahit magpagawa yan araw-araw, may pera yan. Eh tayong mga walang pera. Tulad nito, umuugong lang naman ito. Ibig sabihin, stock up lang siya. Talagang stock up kasi yung bearing nyo, napano ng kalawang. So, ayan yung mga tips na ibinibigay ko sa inyo sa paggagawa ng mga ganitong klase ng tools. Ayan, napaka-basic lang ng sira. So, ayan. So, problema lang. Yung bearing lang ang problema natin dyan. Inugot na natin yung pinakang bossing niya. Nilabas natin. So, ayan, idadab ko na lang kasi nalobat na pala yung aking speaker. Kaya ito, ang gagawin lang natin dito, no, inisprayan ko na siya ng WD-40. Ayan, pinalambot lang natin yung stock up na bearing. So, ito yung seal bearing ang gamit. And then, pagkatapos yan at napagalaw na natin yan, bubuksan natin yan para sa ganon ay i-repack natin. Ibig sabihin, lilinisan natin yung loob ng bearing. And then, pagkatapos nating linisan, lalagyan natin ng panibagong grasa. And then, itong katawan, ayan, inisprehan na rin natin ng mga WD-40 para sa ganon ay malinis talaga yung mga kalawang na dumikit sa lahat ng parts ng ating inaayos. Para yan namang WD-40, pag sinaksak ninyo is basa, magsushort, hindi magsushort yan kasi hindi naman ano yung WD-40. Hindi yan tinutulayan ng kuryente. So, may tawag dun hindi ko lang alam. So, ayan, inisprehan na natin at ginagalaw-galaw ko na yung bearing. Ayan, iniikot-ikot ko na. So, para gumalaw lang and then para na bago natin kalasin. Mga ano niya, ayan gumagalaw na siya. Ayan, balik-balik lang nating iniikot. Kabi-kabila lang para lang mag 360 na yung ikot ng ating bearing. Although gumagalaw na siya, ibig sabihin natutunaw na yung kalawang sa loob. Ayan, umikot na siya. Ayan, kulang may share kasi merong iba kasi yung mga tools minsan umuwi ako sa amin. May mga tools doon na nakatambak, sira na daw. Nung pinagbubuksan ko, napaka-basic lang ng mga sira. Merong wala lang yung wire lang, nakadetach lang doon sa pagkakahinang doon sa pinakang main ng power. So gano'n, yung carbon brush, ubos lang. Kailangan lang bumili ng carbon brush, bumili pa ng bagong drill. Eh yung problema lang, carbon brush, 160 pesos, bumili ng halagang 1.8 na drill. So ayan, yung mga sinishare ko dito is paano ba tayo makatipid at paano ba tayo gumawa ng mga basic lang na mga sira ng ating mga tools. At ito na nga, yan. Pagkatapos kong isprehan na yan, pinunasan natin ng basahan para yung mga natitirang kalawang is malinisan natin, matanggal natin. Ayan, malinis na siya. So kanina, ang dumi niyan, tambak yung mga kalawang nakadikit sa kanya at talagang hindi siya gumagalaw. Ito lang alam nyo naman, kinakalas ko lang yan at saka ako pinag-aaralan pagka kinalas ko na. So yun lang, dapat lang tayo na medyo malikot lang din yung isip natin at medyo may lakas tayo ng loob. Basic lang nito, huwag kayong matakot na makukuryente kayo as long as hindi yan nakasaksak. Ayan. So, at ang isa pang pinaka-technique dyan para malakas ang loob ninyo, yung saksakan ninyo is mayroong ano yan, parang fuse. Para pagka sinaksak nyo dun sa saksakan ng kuryente, bago umabot dun sa saksakan na pinakang main, nandun na sa saksakan pa lang, puputok na yung fuse nyo. So, yun ang pinaka-safety. So, huwag kayong matatakot sa mga kuryente. Ayunisan na nga natin. Ayan. Mukhang bago na naman. Applyan na natin ng yung pinakang bossing niya na may bearing. Applyan na natin yan. Ayan nililinis ko na kasi tunaw na yung mga kalawang sa loob
and then inaayos ko lang para buksan ko na. Tapos lalagyan natin ng grasa ito, applyan na natin ng grasa. Nalinis na rin natin. Punuin natin para bandang ikot. Tapos ibalik na natin yung cover. Yung cover. Yan lang. Then okay natin dahan-dahan para maibalik na natin. Ayan. So ayan, ganyan lang pagkabit yun. Medyo natupi yun kasi binuklat natin So kayang-kaya pang pupukin yan. Tapos natin ma-repack yung mga bearing, balik na natin. So ito yung plastic kanina doon sa loob. Kung natin kalimutang ilagay yan pagkalagay natin ito. Yan, ganyan lang. Pasok lang natin to kung ano yung pagkakakuha natin kanina. Yan, balik na natin sa pwesto niya. So balik natin to kasi pagka hindi natin ilagay, kakalampag na yan. Yun ang purpose niya, kaya may rubber yan, yung vibration mabawasan. Tapos ito, ibalik na natin. Kasi patulak dyan. So ayun. Tapos ito, sprayan din natin to para malinisan. Kita ko sa inyo, gagana na yan. So natin to. Mga wirings. So maganda na to kasi bagong bago. Siguradong ano na. Yun. Yun. So balik na natin yung mga tornilyo. Kaya lang bago natin ibalik, lagyan na natin ng grasa yung mga tornilyo kasi para hindi na tayo mahirapang magkalas next time. Dahil yan, pag kinalas natin next time yan at hindi natin nilagyan ng grasa, maano na, mahirap na. Kasi ugong pa, pero buhay pa yung katawan. Pag inon ninyo, umuugong. So ayan, so sana nakatulong ako sa inyo, no? Para at least hindi na naman kayo bibili ng bago. Use. Tapos na natin gawin. At yun, hindi na tayo bumili ng marami pang pyesa, hindi rin tayo bumili ng bagong ganito. Natin yung bearing at ito na po siya. So ayan, dun sa mga tayong mga gamit na umuugong lang, stock up, check lang natin. Kasi yung mga sira nun basic lang, maaaring hindi lang naka-diretso yung ano natin, yung bushing, maaaring meron lang natanggal na wire, o dun pa lang magagawa na natin. So hindi na tayo bibili ng panibagong tools. So ayan, sana nakatulong ako dito sa video na to kahit paano, basic lang pero at least nagkabigay ako ng idea sa inyo. So thank you.